Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Isang mapagpalang umaga, bayan ng Brooks Point. Ayan, minsan pa, naririto naman po tayo sa another episode ng ating Talakayang Bayan. Ayan, minsan pa, nandito naman po tayo sa ating programa kung saan magkakaroon po tayo ng isang makabuluhan at informative na talakayan kasama ang ating Municipal Civil Registrar. Walang iba po, samahan po nyo akong i-welcome, kung walang iba po kundi si Ma'am Salve Corazon Villaruel. Isang magandang umaga po sa inyo, Ma'am. Magandang umaga po. Ayan, Ma'am, so hindi na po kami magpapatumpik-tumpik pa. Pero bago po yun, kami po ay nagpapasalamat, Ma'am, na pinaunlakan nyo kami dahil alam ko napaka-busy nyo po. Nakita ko po doon sa page nyo, Ma'am, na talagang busy po kayo magbarangay-barangay. Ayan. So, sa unang katanungan, Ma'am. So, sa pagpasok po ng taong 2025, maaari nyo po bang ibahagi sa ating mga tagapakinig kung ano po ang pangunahing mandato at mga programa ng Municipal Civil Registrar's Office? Okay, ayon po sa batas, ang amin pong tanggapan ay naatasang tumanggap at magrehistro ng mga pangyayaring may kinalaman sa katauhang sibil ng isang tao. Ano-ano po ba itong mga pangyayaring ito? Unang-una, yung kapanganakan po or live birth, kamatayan or death, kasal or marriage, at kamatayan po ng isang sanggol or fetal death. Yun po yung ating mga pangyayaring may kinalaman sa katauhang sibil ng isang tao. So, sa lahat po pala, Ma'am, ng may kaugnayan sa isang tao, from birth to death po, kayo po yung nag-aasikaso nito. Ayan, so pangalawa po, bakit po mahalaga ang pagpaparehistro ng pagkapanganak at pagkamatay at pagsasaligal ng kasal sa pagkatao ng isang Pilipino? Okay, alinsunod po sa batas, ang mga rehistradong dokumento ng kapanganakan, ng kasal at ng kamatayan ay nagpapatunay at nagpapatutuo sa mga naganap ng mga pangyayari, yung kapanganakan, kasal, or kamatayan. Kasi pag wala pong document, paano mo masasabing ikaw ay pinanganak, ganun, di ba? Ang kapanganakan po, makikita mo doon yung pangalan ng kung sino yung may-ari ng dokumento, yung petsa at lugar ng kanyang kapanganakan, relihiyon, nationality, at pangalan po ng kanyang mga magulang. Sa kasal naman po, nagpapatunay na ang isang tao ay kasal, nandoon po yung pangalan ng kanyang asawa, at nagtatatag ng, ay pagbabago po ng civil status ng isang tao, di ba? From single to married. So, kasi paano masasabing married ka kung wala kang patunay na isang dokumento, yung marriage contract po. At ang rehistradong kamatayan po ay nagpapatunay ng kamatayan ng isang tao. Ano po yan? Ayan. So, napakahalaga po pala ng iyong... Opo, napakahalaga po ng mga dokumentong ito. Yes po, bilang isang Pilipino. At ito po yung nagpapatunay na tayo rin po ay isang tao at Pilipino. At tayo ay legal na nag-i-exist sa mundo. Yes. Kasi pag wala pa tayong dokumento, ibig sabihin, illegal yung ating existence. Kaya nga po. Ganun po. Ayan. So, ano-ano po ang mga serbisyong hatid ng MCRO para sa mga mamamayan ng Brooks Point? Ang mga serbisyo po ang pinagkakaloob ng aming tanggapan ay yung pagre-rehistro po ng kapanganakan or live birth, kamatayan, death, marriage, at iba pa pong mga pangyayaring may kinalaman sa katauhang sibil ng isang tao. Ano-ano pa ba yung iba? Yung halimbawang dumaan po siya nung pinanganak siya is illegitimate siya, then kinasal yung kanyang magulang, pwede po siyang ma-legitimize, mga ganong proseso. Lahat yun ay dumadaan sa aming tanggapan. Yan, pagpaparehistro pagpoproseso po ng mga petisyon, halimbawang may mali po sa mga dokumento na rehistro, pwede po naming i-process. Pero yung mga typographical error lang po, limited po kami doon. Authorized po kami ng batas na i-process po yung petition for correction. Then, nagsasagawa po kami ng mga mobile registration sa ating mga barangays. Kasi ang isang layunin po nito ay para mailapit po namin yung aming serbisyo sa mga barangay folks, lalong-lalo na po sa ating mga kapatid na katutubo
or Muslim. Kasi isa po sa kadahilanan kung bakit hindi sila nakakaparehistro ay dahil napakalayo po ng tanggapan ng local civil registrar sa mga barangays. Magkano po yung pamasahe, di ba? Isang barrier po rin yun, yung economic barrier. Wala po silang pampamasahe. Kaya, isa pong programa namin is, nagtatag po kami ng mga barangay registration extension service desk na kung saan monthly po ay nasa mga barangays po yung aming mga staff para mag-conduct po ng pagre-rehistro. Okay, nagsasagawa rin po kami ng mass wedding. Okay, yes. Yung libreng mass wedding, ano po yung mga libre? Yung Senomar. Kasi pag magbayad po sila, magkano rin yun? Parang naabot siya ng 210 kasi bawat isa, di 420. Libre po yun ng munisipyo. Then kung wala silang birth certificate, kasi inaano po namin pag mass wedding, kinakailangan may birth certificate yung magpapakasal bago sila magpakasal. Ayun po, libre rin po yun. Yung pagre-request ng negative certification sa PSA, libre po ng local government unit. Opo. Meron pong programa yung ating local government, yung rehistro mo sagot ng gobyerno, na yung ating pong mga indigent clients ay pwede pong maka-avail nun. Ibig sabihin, ma'am, kapag wala pang birth certificate yung ikakasal, inaasikaso nyo rin po Opo, yun? kinakailang magkaroon muna sila ng birth certificate. Opo, para kompleto na. Pati yung kanilang mga anak. Ay, galing po. Kasi may mga mag-asawa dyan na matagal na nagsasama. Mas nauna pang nagkaroon ng birth certificate ang mga anak kaysa yung mag-asawa. Kasi noon, akala nila, mga anak lang ang dapat i-rehistro. Kinakailangan po lahat tayo ay may birth certificate. Ikaw po, meron na ba? Yes, ma'am. Sure? Marriage contract. Ay, wala. Okay ba? Ayan, ma'am. So, nabanggit nyo na po yung mobile registration, di ba po? Ayan. So, ayan, nagsimula na po ito siya, ma'am, no? Nung nakaraang linggo. Hindi, regular program po namin ang mobile yung- registration. Opo. Pero ngayong taon, ma'am, nag-start na po siya nung nakaraang linggo. Yes, nag-start na po. Kasi may mga barangay registration extension service desk nga po tayo, mini-maintain po natin ang operation nun. Yun po yung nagiging registration center natin sa mga barangays. Para yung tao doon na mismo. Pero kahit na may mga ganun tayo sa barangays, hirap pa rin po sila. Kasi halimbawang nasa sitio sila, magkano yung pamasay from sitio to barangay hall. Kaya kung medyo marami pong clients sa area, pinupuntahan namin yan. Inaala namin mobile. Kung minsan nagna-house to house na kami kasi para mas lalo naming ipaunawa sa kanila yung kahalagahan po ng mga dokumento, mga civil registry documents. So, Yun po. napakagandang programa ito, ma'am, no? Opo, na kasi talagang- ano po kasi kung minsan maaawa ka. May mga cases po hindi makalabas ng hospital kasi walang birth certificate, walang marriage certificate. Kaya talagang pinagtsatsagaan po namin pilitin sila na mairehistro yung kanilang mga certificate of marriage or certificate of live birth po. Ayan. So, Okay po. ano po yung, hanggang kailan po ito magpapatuloy, ma'am, yung mobile civil registration nyo? Ano po yan? Tuloy-tuloy na ano po yan? Regular program po yan ng aming tanggapan. Monthly po. Monthly. Hindi yung po sabing civil registration month celebration lang, gandun lang. Ano po yan? Year-round po na activity namin ang mobile registration. So, ma'am, ano po ba yung mga barangay na target nyo pang sadyain sa programang ito? Ano po? Lahat po ng barangays. Lahat ng barangays. Inaano namin. Binivisit po namin yan monthly. Talagang Ikot po kayo. Opo. Ayan. Bilang isang head po ng civil register, ano po ang mga karaniwan na mga pagsubok na inyong nararanasan at paano nyo po ito napagtatagumpayan? Yun po yung mga challenge sa amin. Isa po kasing napakabigat po sa aming yung halimbawa, yung aming client hindi makapag-comply ng mga requirements. Nalulungkot po kami yun. Kasi lalong-lalo na po ngayong time na ang delayed registration is napakarami na pong requirements. Dahil nga po yung sa nangyari, di ba? Alam niyo rin yung mga naging issue, medyo dumami po yung requirements. Pag delayed registration po, isa po sa nadagdag na requirement is yung mga documents na magpapatunay kung sino talaga yung magulang mo.
Kaya kailangan may birth certificate din yung magulang. Kaya inaano dapat lahat nakarehistro. Yung nanay, yung lolo. Kasi noong mga panahon, medyo hindi yung pagre-rehistro, di ba? Kaya ating mga lola, mga lolo, walang mga birth certificate. Meron nga kaming case kanina. Parang naging teacher, walang birth certificate. Sabi ko, Ma'am, wala kayong birth certificate? Kasi nga noong panahon, di ba, hindi masyadong nire-require yung mga dokumento na yan. Ngayong panahon na lang. Kasi masyado nang complicated yung ating di ba? Marami ng problema. Kaya, Ayan, okay po. So, sa palagay niyo po, ano po yung pinakamasayang part or yung pinakamagandang part ng inyong trabaho, ma'am? Yun, masaya po kami kung nakikita namin na ang aming mga naging client is hindi po nahihirapang maka-avail ng mga serbisyo po ng ating gobyerno. Kasi di ba pagka nag-ano po sila ng serbisyo ng ating government, hahanapan po sila ng mga document. Pagka na-rehistrado po, medyo masaya po kami kasi madali nilang ma-avail yung mga services na nire-request nila sa ating government. Kasi nga po yung, kumbaga yung birth certificate, pinaka-basic na requirement po, na hinihingi sa mga, magkuha ng mga tulong pinansyal po sa DSWD. Kailangan ng birth certificate. Halimbawa, gusto mag-asawa, hahanapin namin ng birth certificate. Kaya kinakailangan i-ready mo yung birth certificate mo. At siguraduhin din po nila na kahit registrado na po yan, may mga time po na may mga mali. Kaya habang hindi pa kailangan yung document, i-check po nila, baka may mga pagkakamali para maipakorek na kaagad hanggat hindi pa kailangan. Yung mga typographical error ba yun, ma'am? Halimbawa, ipapaayos sa inyo, may bayad po ba yun? Meron po siyang bayad. Sa correction of clerical error is 1,000 po yun. Yung change of first name naman, halimbawa, ang ginamit mo nung nag-aaral ka is Veronica. Tapos ang nakarehistro sa birth certificate mo ay Corazon. Oo. Basta yung ginamit mo nung bata ka pa is Veronica, pwede mo siyang magpa-change sa first name. Pwede yan. Ang bayad doon is 3,000, yung filing fee. Then meron po siyang, may ibang requirement siya, yung NBI clearance. Ipapapublish mo siya sa newspaper. Pero may mga chances pa rin po ba ngayon ganun? Marami pong katulad halimbawa yung Maria Corazon, di ba, kuminsan ina-abbreviate yung Maria, ginagawang Ma, yun. Pwede po siyang change of first name. Meron din po tayo yung correction ng month, tsaka day of birth, pwede po dyan sa local civil registry office. Then yung sex. Kasi kuminsan, pinanganak, babae yung bata, nakalagay sa birth certificate, ay male. Ganun. Basta hindi lang siya nag-undergo ng sex change. Pagka sex pa yung pinapalitan, meron po yung ng doctor, certification na hindi siya nag-undergo ng sex change. Opo. Yan. So tayo po ay lahat ay natututo, ma'am, no? Opo. Ganitong bagay. Marami pong batas kasi na ini-implement namin tungkol sa civil registration. Yes. Opo. So nalalapit na po ang kasalang bayan, ma'am. Nagaganapin po sa araw ng mga puso ngayong Pebrero. Ano-ano po ba ang dapat gawin ng ating mga kababayang nais ikasal sa araw na ito? Yun po mga gusto magpasakop sa kasalang bayan na tentatively po in-schedule namin ng araw ng mga puso, February 14. Sana po, habang maaga, makipag-ugnayan na po sa aming tanggapan para maasikaso po yung mga dapat asikasuhin. Kasi meron po tayong, okay lang po yung nagsasama ng 5 years and above at wala pong impediment, pwede ng affidavit of cohabitation lang yan. Pero yung mga below 5 na nagsama, kinakailang mag-apply pa rin po sila ng application, mag-a-apply sila ng marriage license. Ganun. At para mabigyan rin po kami ng time, kasi magre-request po tayo ng Certificate of No Record of Marriage, nag-set po kami ng deadline ng hanggang January 30 para makapalista po sila. Inaano po namin na magpakasal po yung mga nagsasama na po, magpakasal na sila ng
ano na po, yung samantalahin nila. Opo. Yung pagkakataon po na may libreng kasalang bayan. Opo. Meron po yung libreng cake at may libreng merienda. Programa po yan ng ating local government ng Brooks Point. Opo. So usually, ma'am, ilan yung mga kinakasal na couples po dito? Ang pinakamarami natin is nasa 48 couples siya sa mass wedding. Nangyari yan doon sa Barangay Sarasa nung nakaraang November. Oo. Barangay Sarasa. 48 couples yun. Kasama yung ating mga kapatid na katutubo. Kasi talagang inaano namin sila na magpakasal, magpagawa ng document. Kasi ang kasal ng katutubo at Muslim, usually ay walang mga dokumento. Kaya yun po yung isang aming mga activity na gawan po ng certificate of marriage sa ating Ayan, ma'am, kung usapang kasal, kailan po ba yung buwan na marami po tayong nare-register na kasal? Nung year 2024 is July. Kasi hindi pare-pareho yearly, di ba? Meron July po ng 2024. Last year. So, yan. Ikaw, kailan mo balak magpakasal? Wala pang boyfriend? Sige, hahanapan ka namin. Ayan, ma'am. Okay. So, nagpapasalamat po kami sa tapat nyo pong serbisyo sa ating bayan, ma'am. So, at kinikilala po natin ng tapat ninyong paglilingkod sa ating mga kababayan dito sa Brooks Point. And maaari nyo po bang ibahagi sa bayan, sa ating mga tagapakinig, kung ano-ano na po yung mga awards na natanggap nyo po ng inyong opisina? For 2023 po, ang ating Municipality of Brooks Point ay pumasok po sa extra large category. Kasi yung cities and municipalities po sa buong Pilipinas ay kinaklasify po yan into 6 categories. Yes po. Meron po tayong extra small, medium, large, extra large, tsaka super large. Pag extra small po, yung base po sa number of documents na nare-receive ng aming office. Ang extra small po is below 500, yung small 500 to 999, medium is 1,000 to 1,999, large 2,000 to 3,999, extra large 4,000 to 9,999, then super extra is 10,000 and over. For year 2023 po, pumasok po tayo sa extra large category kasi nakapag-rehistro po tayo ng more than 4,000 vital documents. Kasama ng birth, death, tsaka mga marriage certificates. 4,000 plus. Ano po. Kaya pumasok po tayo sa extra large category. For year 2023 po, ang natanggap po ng ang Municipality of Brooks Point sa national level po is 4th place po tayo as Outstanding Municipal Civil Registry Office. Then sa Mimaropa level, regional level, tayo po yung most outstanding local civil registry office sa Mimaropa. Yes, ma'am. Then, sa province naman, tayo rin po yung most outstanding local civil registry office sa Palawan. Grabe. Opo. kaya grabe rin po yung effort kasi although hindi po namin inaano na magka-award, basta ang ano namin is makatulong po kami sa ating mga mamamayan na makaano po ng kanilang mga legal documents. Yes, ma'am. Kasi yung award, ano lang po yan, na ibig sabihin, ina-appreciate ina-appreciate nila yung effort natin. Kaya pasalamat po tayo. Yes, ma'am. Talaga, itong mga awards na ito, ma'am, nagpapatunay na gumagawa po ng todo yung civil register po natin. Hindi lang po ang local civil registry. Siyempre, hindi po kami makakagalaw kung wala pong suporta yung ating LGU sa pamumuno po ng ating mahal na mayor, Yes, ma'am. ng ating mahal na vice mayor, at siyempre yung ating mga Sangguniang Bayan members, at yung ating po mga partners sa civil registration. Sino-sino po ba itong ating mga partners? Yung po yung mga hospitals, yung ating mga simbahan, kasi sila po yung nagsasubmit sa amin ng mga documents. Kasi ang inaano po namin, dapat quality. Wala pong mali,
walang erasure. Kasi isa po yan sa criteria na tinitingnan po sa awarding quality po ng ating mga documents. Kasi pagka may bura, may mali, medyo hindi na po kapanipaniwala yung isang document, di ba? Kaya talaga iniiwasan natin. Kaya pasalamat po kami sa aming mga partners na talagang tumutugon po sila sa aming mga na sana po walang mali. Yes. Opo. Kasi pagka nagkamali po ang isang document, kawawa po yung ating client, di ba? Yung magiging problema niya balang araw. Kasi may proseso po yung correction. Yes. Pwede kung papasok po siya sa administrative process, pwede sa local civil registry. Ang mahirap po kasi medyo madugo-dugo kung sa korte siya pupunta para ipakorek yung kanyang document. Opo. Kaya inaano po namin na ingat. Yes. Laging mag-iingat sa pagbibigay ng information, Kaya, mag-iingat sa pag-prepare ng mga documents. Opo. yes, ma'am. Opo. So kami po ay ina-appreciate din po namin, ma'am, yung effort nyo po. Kumbaga, ito po yung parang foundation siya ng isang pagkatao ng, Yes, opo. ng tao. Ayan. So, ma'am, nasa dulo na po tayo ng ating programa. Ay, matatapos na agad? Yes, ma'am. Napaka-ikli po Ay, gusto ng rin ating po namin mga oras. sanang yung aming mga yes. activities. Kasi February is sineselebrate po natin yung Civil Registration yes. Month. May mga activities po tayo. Bali, may mga quiz time po tayo. Bantayan po ng ating mga estudyante. Yes. Yung sa mga estudyante ba ito? Yung Ayan po. sa grade 12. Apo. Yung mayroon tayong quiz time, online quiz, tungkol po sa civil registration. Then, meron po tayong trivia time, online game, mga unscramble word tungkol po sa civil registration. Then, meron po kaming infographics contest para po sa ating senior and college students. Open po ito. Infographics contest po. Ang mga ano po is pwede po silang kumuha ng data sa aming tanggapan para gumawa sila ng mga kanilang presentation through infographics. Then may mga ano po kami, may mass wedding rin kami, tentatively nga sa February 14. Then magkakaroon din po kami ng mobile registration. Then yung SECPA distribution, kasi meron po tayo dito mga beneficiaries ng Birth Registration Assistance Program ng PSA. Then pagka narehistro po kasi yon, PSA copy na agad ang ini-issue. Ang mga target ano po natin doon is mga katutubo, yung mga indigent. Magkakaroon po tayo ng distribution. Tentatively rin po sa Imulnod, kasi yan po yung medyo maraming beneficiaries sa February 18 po. Yun po yung aming mga. Then mobile registration. Tuloy-tuloy. Opo. Yung mga estudyante, kahit po namin na sumali po sa quiz, sa trivia, and infographics contest. Opo. May mga pa-premyo po yun. Ano? Para masaya po yung celebration ng ating Civil Registry Month. Ganun po. Yan. So, punong-puno po ng mga nakakapanabik na activities ang February, ma'am, no? Opo. Bukod sa Kasalang Bayan sa February 14. Opo. Ayan, ma'am, nasa dulo na tayo ng ating programa. May mga nais pa po ba kayong sabihin sa ating mga kababayan? Nasa inyo na po ang pagkakataon. Okay, inaano lang po namin na magparehistro para po hindi mahirapan na ma-access po yung mga services ng ating government, ng ating mga private companies, di ba, kailangan mga birth certificate. At kung nakarehistro man, i-check po lagi yung mga documents para kung may mga problema, naayos na po agad. Yes po. Hindi, wag na pong hintayin na kung kailan kailangan, Doon na ayos. saka ayusin. Kung kailan kailangan, pagka hindi napagbigyan sa aming opisina, inaaway po kami. So, sorry lang po kung medyo mahigpit po kami kuminsan. Kasi talagang gusto namin is yung tama. Yes. Yung tamang information at tamang mga dokumento ang ano. Okay po. So, ma'am, yung mga activities po ba natin ay nakapost po yan sa inyong Apa, nakaano po ito sa FB page ng Local Civil Registry Office. Ayan. So, abangan lang po. Ayan. So, ang Municipal Civil Registrar Office po ay may official Facebook page po, no? Na kung saan po ay doon nila pinopost yung kanilang mga activities. Ayan, ma'am. Thank you po sa pagpapaunlak ngayong umaga. Ayan, thank you po ulit sa pagpapaunlak, ma'am, sa
sa aming programa despite of your busy schedule. Yes. Ayan, Always ano po kami, ready. Ayan, yes, ma'am. At sana ma'am, hindi po ito ang huli nating pagkikita dito sa aming programa. Okay po. Ayan, so... Inform niyo lang po kami. Ayan, para, so always ready naman daw si ma'am. Apa. Ayan, saludo po kami ma'am sa serbisyo nyo po sa amin dahil hindi kami makikilala kung hindi dahil sa Municipal Civil Registrar. Ayan, so nagpapasalamat po kami ma'am at ayun po, dun po natapos. Ayan, God bless ma'am. Okay. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.